Hi guys, ito ang ating Raider 150 RFI. Ay, nasasya na kayo? Malat ako. Andali, isa pa. Andali, umipiyok eh. Hi guys, ito yung ating Raider 150 RFI. Ito yung bagong regalo sa akin ni Mrs. Max. Dahil siya ang nagregalo sa atin ito, ay papangalanan natin siyang Ella Tot. Siya pong nagbigay niyan ng pangalan na yan. Lalapag na ito sa mga upcoming motor show natin. Mukhang joke yung pangalan niya. I know. It sounds like joke. Pero yung parts nito is, you know, mas mahal pa talaga sa motor. Bilang baguhan sa motorcycle na ganito, wala talaga akong idea na ganun pala siya. Mas mahal ang parts kaysa sa bike. Papasukin natin ang mundo ng mga motor show dahil gusto ko rin ma-experience ang mga na-experience nila doon kasi mukhang masaya. Since ito yung trophy bike natin, maraming nag-comment dyan, so thank you sa mga comments ninyo. Maraming nagsabi na Red Max, Alfreeder, marami. At syempre, the big boss, yun pa rin ang masusunod. Ipakita ko sa inyo, ito yung ating susi ng Suzuki. Ito pala yung itsura ng kanyang susi. Meron siyang parang lock dito sa likod na kung saan kapag ito ay sinatdown mong ganyan, hindi siya masususian. Pag tinulak mo ng pag ganito, hindi mo rin siya maibabaon. Ang makakapagtanggal lang sa kanya is yung special tools na nasa likod ng susi mo na pag ibinaon mong ganon, yun, tanggal na siya. Yung sa susi naman, I could say, madali siyang i-open. Although, hindi pa siya keyless, no? Compare sa ibang mga bikes na gamit natin. Road test ko lang, 2 kilometers pa lang ang tinakbo niya. Pero nung nakuha ko to from 0. So, deliver pa to doon sa event mismo kung saan niregalo sa atin ni Mrs. Max itong motor na ito. Ipapakita ko naman sa inyo, ito. Meron pala siya rito cabin na kung saan, ngayon ko lang nalaman. Ayan, o. Diba? Pwede maglagay ka ng cellphone or GoPro mo, pang-vlog mo, towel mo, kung ano man ang gusto mo ilagay dyan. Sakto lang. Hand test tayo. Ito yung sukat niya. Guys, malaki yung kamao ko, no? Ito yung at least malaman nyo lang. 2 kamao kasya. Kaya pagbabalik mo siya, lubog, twist, and then that's it. Fix na ulit. Dito sa kanyang upuan sa likod. Ito guys, ay base lang sa perspective ng isang baguhan na bumili ng Raider RFI. Mapansin nyo guys, meron din siyang tools dito. Na kung saan mayroon kang mga basic tools kung sakaling masiraan ka. Meron ditong nakalagay na Suzuki, mga details ng motorsiklo na gamit ko. Yung tanke niya, maliit lang siya. I don't know kung ilang litro. Hindi ko binasa yung buong specs ito, kaya kung ano lang yung nakikita ko, yun lang yung sabihin ko. Yung kanyang battery, parang regular battery lang din. GS ang nakalagay. Dito na yung mga wiring niya. Napakalinis ng pagkakagawa. Katago yung mga wires dito. Ayan. Ito na lang yung wire na nakita nyo, which is yung, ito yung sukatan para dun sa ating fuel tank indicator. Wiring niya nakatago lahat at makikita naman parang safe naman yung pagkakagawa ng Suzuki Philippines dito. Ayan, ang ganda. Meron din po siyang mga spare na mga fuse dito. Masabi ko guys, sa presyo, I could say sulit naman. Sa ganitong features, sa upuan, maganda rin naman yung pagkakagawa. But technically, lahat naman ito, pag ibang motor show mo, lahat to tatanggalin. Talagang hindi ko siya gagamitin para at least brand new talaga siya. Ngayon, as a rider, ipapakita ko naman sa inyo yung ride height niya. Pag naka-center stand siya, ito yung sukat niya. Pag binaba natin, hanggang dito ko na lang. As you see, ito yung sinasabi ng karamihan na motor ng pangbabae dahil daw mababa, madaling i-ride. Yun ang impression sa ibang bansa nito. But dito sa Pilipinas, dahil ito ay tinatawag na King of Underbones. So pag sinakay natin guys, napakadaling sumakay. Talagang masasabi mo na pang street bike talaga. Good for pamalengke. Pang short ride, okay din. Para sa akin, hindi ko ibabiyahe ito ng malayo. Dito naman sa kanyang susi. Ayan, makikita nyo, meron siyang TFT display dyan. Kung saan, makikita nyo naman dito kung saan yung RPM niya, speed meter, yung gearing dito. Maganda naman yung kanyang TFT display. And base sa nakikita ko dito sa motorsiklo na to, itong ating Raider 150 RFI ay liquid cooled na din. Ito yung kanyang emblem na nilagay as stock, wala pong binago. May Suzuki emblem dito sa taas. Naglagay sila ng details dito ng makina. Dual overhead cam, 4 valve po siya. Liit ng motor na to, naka 4 valve pa siya. Suzuki Advanced Twin Spark Frame. Meron siyang 6-speed. Kaya pala siya tinawag na Hyper Underbone dahil sa kanyang mga specs na ganito. May impression dito sa motor na to. Na-impress ako kasi hindi ko na-expect na sa liit ng motor na ito, mayroong ganitong mga specifications. And yung kanyang langis, 1.3 ml. So pag mag-change oil ka, 2 bote ang ilalagay mo. May tira ka pa. Meron siyang oil indicator dyan sa ilalim. Nung makikita nyo ang langis, hindi talaga nagamit. Bukod sa kanyang electric start, meron na rin siyang kickstart in case na ikaw ay malobat.
Good job. Ganda yung ginawa nila. Dito naman sa bandang likod guys ay meron tayong disc brake na kung saan wala rin siyang ABS. Ang brand ay Tokiko. Dito naman sa kanyang gulong, sa stock na sukat niya ay meron siyang 80 by 90 by 17 rim. Meron siyang red color na nilagay dito at mags wheel po siya. Dito naman sa bandang harapan ay makikita nyo, wala rin siyang ABS na kung saan meron siyang napakasimpleng brake pero nasubukan ko naman to. Ang lakas din ng preno niya. Yung suspension niya sa harap, ang brand ay Showa. Maliit lang na emblem dito nakalagay. Showa siya. Sa mukha naman niya guys, makikita niyo rito yung kanyang pagka-hyper underbone talaga na look at the pace. Napaka-solid ng pace niya guys. Nakalagay dito yung fuel injection. So ibig sabihin, FI talaga siya. Meron kasing mga rider na carb type pa. So ito, FI. Ito naman sa kanyang ilalim, makikita nyo rito yung kanyang radiator. So, liquid cooled na din siya. Liit ng motor, naka-liquid cooled. So, in-expect ko talagang medyo malakas to. Again, ito ay perspective ko no, bilang isang baguhan na sasakay sa underbone at makikipag-motor show. Napakita ko lang sa inyo ano yung mga specs kapag bumili ka ng ganitong klaseng motor. Ang alam ko, 100 plus din ang presyo nito. Makita nyo dito yung start button. Makita nyo naman nandito sa kabilang side yung ating horn. Check natin yung horn. Ayun yung tunog ng kanyang horn, just a regular bike. Signal light, and then low, and then high. Sa kanyang switch ng ilaw, hindi siya automatic, meron siyang switch, parking, and then lights on. Sa lakas naman ng ilaw niya, ito yung makikita nyo. Kailangan natin siyang paanda rin kapag gagamit tayo ng ilaw. So ito nga pala yung tunog ng kanyang sound check. Ito guys, kapag naka-high beam siya, at ito naman pag naka-low beam. High beam, low beam. At kapag naka-park light, ito naman yung kanyang park light. Yan. Pag naka-park light siya, ito lang yung makikita nyong ilaw. Wala na itong malaki. At pagpatay siya, ayan. Sound check natin guys. So, ito yung tunog ng kanyang tambucho na stock. Napakatahimik niya. Napakatahimik at napakabait ng tunog. Pero, syempre, kapag na-set up na natin yan, ewan ko lang kung sabihin ko pang mabait yan. Ayan guys, napansin ko, kapag pala pinandar mo siya, nagbabago yung ilaw dito. Check nyo. Ayan, pag binuksan natin yung ilaw, ayun. Naka-park light, red. Ayan. Busina. Ayun. Signal light, ito yung mga makikita nyo sa ating TFT display. Okay, turning left and then turning right. Sa kanyang brake lever, makikita nyo yung lever natin. Napaka-simple lang. Madaling maabot. Wala na ring adjustment. Manual na lang yung kanyang lever. At ganoon din sa kabila. Yung kanyang clutch ay manual na lang din. So, talagang simpleng-simple lang yung pagkakagawa niya. I don't know kung ano pa ilalagay natin dito na mga pyesa. Pero actually, lahat naman yan, papalitan natin. So, sa stock, masasabi ko na maganda rin yung footrest para sa ating passenger. Okay naman, bumabalik siya. Sa preno naman, guys, folded kaya to. Oh, hindi siya folded, nakapik. Marami siyang mga features na nilagay dito as a stock. Pero, again, titignan natin to after natin ma-upgrade. So, malapit na natin itong ilapag. Abangan nyo kami sa aming mga upcoming motor show. Check natin yung ating suspension sa stock. So, ito yung suspension niya. Ewan ko kung nakikita nyo sa video. Check nyo. Ang liit ng travel. Liit ng rebound. Ayan. So, hindi naman siya dinesign talaga para sa long ride, kaya ganon. Suspension sa harap. Mukhang maganda naman ang suspension niya sa harap. Pero pag nakasakay ka, makikita mo naman na komportable ka. Sensya na kayo dito sa review ko. Ito yung makikita nyo kung ano naman yung sasabihin ko, kung negative man or positive. Sasabihin ko kung pangit, sasabihin ko rin kung maganda. Transparent lang, dahil hindi naman ako nagpo-promote ng brand. But I could say, sa presyo niya, sulit naman. Mukhang premium talaga yung materialis na ginamit niya. Sa mga plastic, design, very sporty yung look. Sa ating clearance naman dito, so makikita nyo, ayan, sabihin mo na, ito, isang thumbs up. So ito yung ground clearance. So maliit talaga ng play ng kanyang suspension. Sa kanyang brake, nasubukan ko na rin to, medyo malakas. Dahil sa wala siyang ABS, so talagang medyo slide ka ng konti. Medyo may drifting siya ng konti kapag ginagamit mo siya. Kaya pala maraming gumagamit ito sa drag race kasi ito yung mga features niya. Tsaka yung motor talagang malakas na. Eh yun ang masasabi ko bilang baguhan. So kapag nakasakay ka, ang height ko po ay 5'7". Kaya na po kung makakapagsabi kung bagay ko ba yung motor kapag ginagamit ko or what. Pero again, this is only my trophy bike. Gagamitin ko lang siya para i-motor show, para at least kahit
paano ay magkita-kita tayo sa mga upcoming na mga bombahan. Disclaimer lang guys, ito po ay base lang po sa aking pananaw sa motorsiklong to. Wala po akong ibang intensyon or what. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano man yung masasabi ko. Underbone na Raider 150 bilang isang baguhan na motorcycle rider na gantong kaliit na motor. To give you an idea guys, ang taste ko kasi puro sa ganitong mga big bike. Ito po, pag ito yung pinakita ko sa inyo, may masasabi po talaga ako sa inyo na mas mahabang experience ko sa mga motorsiklo na nandito ngayon. Pero ito dahil first time, makakapag-feature tayo ng ganito kaliit na motor at makakapag-setup tayo. So please, kayo na pong bahala at umintindi doon sa mga bagay na nasabi ko. Siguro hindi naman ako masisisi kung may negative man ako nasabi at kung may na-offend man ako, unahan ko na kayo. Sorry na agad guys. Advance ako mag-isip eh. Baka mamaya kasi mabash tayo. Kasi talaga, I know, hindi po ako ganun ka-effective na motovlogger pagdating sa maliliit na motor. Pero I will try my best na maibigay sa inyo yung improvement na gagawin natin sa motor na ito. Kaya sa mga bago lang sa aking channel, I don't know kung i-welcome nyo rin ba ako dito. Talaga, wala talaga akong idea sa motor na to. I'm sorry. Pero yan, sama-sama tayong matuto. Di yun ang gagawin natin, di ba? Ako, learning on the process ako. Gusto ko lang din mabuksan ang iba pang community na pwede natin makilala sa mundo na to. So guys, comment down below kung welcome ba ako sa inyo. Ciao guys.